Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Napakaraming pong ganap ang nangyari doon sa debate kung dapat bang ituloy ang impeachment ni Vice President Sara Duterte o hindi na. So dahil doon, marami pong nag-iyakan dahil ibinalik po ng Senado yung proposal o yung impeachment complaint sa House of Representatives para klaruhin yung ilang tanong na gustong malaman ng mga senador, particular yung tanong ni Senate President Chis Escudero na bakit yung first three impeachment complaint ay hindi inaksyonan at bakit yung fourth na decision kung saan nagkaroon nga ng botohan yung mga congressman ibinigay at yun ang ginamit para i-impeach si Vice President Sara Duterte. So, napakaraming tanong na gustong linawin muna ng mga senador bago sila magbigay ng go signal na simulan na yung impeachment trial. Pero yun nga, maraming umiyak po, especially yung mga dilawan. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. At ito yung naging reaksyon ni Banat Bay doon sa pag-iyak ng mga dilawan. So ito panoorin po natin. Nalaman, isa na ho dyan, nalaman natin kung sino ang mga tanga at kung sino talaga ang may utak na kahit nilalait, meron naman pala talagang utak. Hindi kasi alam mo, ngayon mga kababayan, balita ko, na out of stock ang tissue sa 7-Eleven, sa Uncle John's, na out of stock ang tissue kasi daw nag-iiyakan daw itong mga pinklawan. Gago! Eto daw mga ulul, talaga nga na mga iyak ng iyak dahil po siya nangyari sa impeachment. Nako, ano ba nangyari dyan sa impeachment? Iyan ang ating ipapaliwanag ngayong araw na ito para mas maunawaan natin. Talaga bagang tama ang ginawa ng mga senador o nagkaroon ng politika sa loob? Ano ba talaga nangyari? Pag-usapan natin yan. Okay, simulan na natin Ito munang balita na ito. Pasok. Sa botong 18-5, inaprubahan ng Senado na nag-convene na bilang impeachment court ngayong gabi ang mosyong ibalik ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Saksi live si Raffy Tima. Raffy? Pia, bukas pa sana magko-convene itong Senado bilang impeachment court pero ngayong gabi ay tila tapos na ang lahat matapos magdesisyon ang impeachment court na ibalik sa Kongreso ang bola. Nako, mukhang ipinasa yung bola. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Nako! Sa botong 18 pabor, 5 ang tutol. Nagdesisyon ng Senado bilang impeachment. Kita nyo naman, kita nyo yung mga nakataas ang kamay? Mga mababantot ang Tingnan mo, tumitingin sila sa likod Bakit sila tumitingin sa likod? Tingnan nila, "Hoy, mga kasama, huwag nyo kami iwan dito! Ang ingay-ingay namin dito! Kontra kami ng kontra! Kayo naman, hindi man lang kayo sumuporta sa amin! Iyak nga kami! Miyak na yung mga yan. Ako po, lalo na to si Ontiveros, iyakin yan Ibalik Ito si Ontiveros at saka to si Coco Pimentel para nung iyakin yan sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang motion ay pinanukala ni Senator Alan Peter Cayetano. Ibalik ang impeachment complaint para sagutin ng Kamara ang tanong kung nalabag ba ang one impeachment case per year rule sa saligang batas. Paglilinaw ng Senador, hindi ito dismissal tulad ng panukala ni Senador Bato de la Rosa. Pero para kay Senador Bato de la Rosa, malinaw nang nakasaad man sa naprobahang motion na hindi ito dismissal, halos ganun na rin daw ang epekto nito. Pero aminado ang isa pang kaalyado ni VP Sara, hindi pa rin ligtas ang busy sa anyay panguusig na ginagawa sa kanya para sirain. Yan na yung mga Voltes 5. Tandaan niyo yung mga pagmumuka na yan sa 2028, Hoy, lahat po mga kababayan natin, ito po ang dahilan ng salot sa Pilipinas. Yan po ang dahilan kung bakit patuloy kayong maghihirap.
Bakit kanyo? Sandali, baka sabihin naman nila fake news eh. Hindi, kasi tandaan ninyo, kung gusto ninyong manatili ang mga Marcos, Romualdez at Araneta sa susunod pang 6 na taon pagkatapos ng 2028, anong ibig sabihin nun? Lalo pa tayo maghihirap, maubusan ng trabaho, talaga nga namang krimen kaliwat kanan. Sigurado, iboto nyo itong mga to. Actually, talo na naman na isa dyan eh. Si Pimentel, olat yan eh. Kaya sobrang bitter niyan eh. Olat na olat yan eh. Tumakbo ba yan eh? Tumakbo yan sa LGU eh. Olat yan eh. So, mga kababayan, tandaan nyo yung pagmumukha nito, si Binay. Naka! Hindi mapapagkatiwalaan talaga yan. Basta Binay. Maitim mga... hindi balat, hindi balat. Ang kanilang budhi. Si Ontiveros, nako po! The witness queen. Naka! Ontiveros, hinay garutay ka lang. Meron kaming alam sa'yo, Ontiveros. Easy. Pimentel, naka! Talo na yan. Si Po, ang alam naman natin, kaduda-duda nationality niyan. Sabi nga ni Pangulong Duterte noon, gusto nyo ba ng US President sa Pilipinas? Sabi ni Pangulong Duterte yun. Hindi, wala tayong sinasabi. Si Pangulong Duterte nagsabi noon. Si Gatchalian, naka po! Naturalmente, yung pamilya niya, mga Gatchalian, alam naman natin nasa gobyerno ni Marcos yan eh. Una-una, ito si Coco Pimentel, nating tulos yan. Kasi, ano na yan eh, olats nga, sabi nga ni Banabat, olats yan sa Marikina, hindi yan nanalong congressman. Ngayon, itong si Nancy Binay, tumakbo yung mayor ng Makati at nanalo naman alam ko nanalo si Nancy Binay, kaya non-bearing din kay Nancy Binay dyan whether sumama siya rito sa Voltes 5 na to, kasi kumbaga meron na siyang pupuntahan, kumbaga secure na siya as mayor. Risa Ontiveros, syempre may plano yan sa 2028, so ano pa natin yan, kumbaga meron niyang plano, kaya ito nag-iiyak. So si Grace po, alam naman natin na 2028 target din niya, kaya alam niyo na ang gagawin niyo sa 2028. Kung ako sa inyo, kesa niyo na yan. Tapos itong si Gatchalian, alam naman natin, yung kapatid niyan, nasa gabinete ni Bongbong Marcos, kaya no choice. Si Coco Pimentel, aside dun sa pagiging olats niyan, ang pagkakaalam din natin, yung asawa niyan, in-appoint ni Bongbong Marcos. Hindi ko lang matandaan kung anong position, pero base dito kay Atty. Topacio, parang ginawang ambassador yata yung asawa ni Coco Pimentel. Kaya ito talagang todo pasiklab kay Bongbong Marcos para maging worth it naman yung pagkaka-appoint sa asawa niya. Yeah. Kaya naman kung gusto ninyo magpatuloy ang Marcos, Araneta, Romualdez, tandaan ninyo itong pagmumukha na ito. Yan ang iboto ninyo. Pero kung ayaw nyo na ng Marcos, Romualdez at Araneta sa gobyerno na para maging presidente sa susunod na eleksyon, kung ayaw ninyo, wag na natin itong iboto itong mga ito. Kasi ito, gusto nilang ituloy ang impeachment. Gusto nilang matanggal talaga si Vice President Sara Duterte. Ano ibig sabihin pag natanggal si Vice President Sara Duterte? Alam na natin, tuloy-tuloy, tuloy pa rin ang awit ng puso ko. Tuloy-tuloy ang mangyayaring dumadausdos na bansa sa ilalim ng Marcos, Araneta. Yan ang gusto nila mangyari, matanggal si VP Sara Duterte. Di ba? Kaya mga kababayan, tandaan ang mga pagmumukha na yan. Binay, Ontiveros, Pimentel, Po at Gatchalian. May political chance sa 2028. Para sa lider ng minorya, ang pagbalik ng impeachment complaint sa mababang kapulungan tila pag-iwas ng Senado sa kanilang katungkulan. Dahilan para posible itong questionin ng mga hindi sang-ayon sa desisyon ng impeachment court. Narito ang pahayag ng mga senator judges. I think most of us do not want to dismiss it, but agree na we have to look into the fact na kung totoong, or we can look into the facts kung totoo hindi na violate yung Constitution. So this is a compromise that will not delay and will even help the 20th Congress.
Parang ganun na rin yun. Para sa akin, ha? Kasi, they have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Di ba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. Meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So, hindi pa rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. Kaya nga sabi ko, why are we adopting a motion na may ambiguous language? Alam mo niyo na, pag may ambiguous language, you're inviting a court case. Oh, bitter! Bitter na bitter ka. Court case. Wala na, talo ka na, ulat ka na, alis ka na dyan. Alis! Alis ka na dyan. Alis na, Coco Pimentel. Wala ka na. Huli mo. Kasi masasayang na yung sinusuot ni Coco Pimentel kapag tumawid yan ng 20th Congress. Makabaliwala na yung mga ano niya rito, yung mga pasiklab niya. Kumbaga hindi na magmamatter, non-bearing na lahat ng mga mangyayari dyan sa impeachment sa darating na 20th Congress kung sakasakaling tumawid talaga. Kasi parang yan talaga yung pinakaplano yata dyan nila Cayetano tsaka nila Senator Bato na if ever maitawid yung impeachment complaint, medyo mahina na rin. Kasi ang ending pa rin naman yan, magbubutuhan pa rin yan. Dito pa nga lang, di ba, nagkabutuhan na kung dapat mangyari. So, most likely, ganun din na mangyari. So, parang kailangan lang nilang gampanan yung talagang ano ba yung dapat gawin ng mga senador, which is maging senator judges nga, di ba? Kailangan nilang yung Senado maging impeachment court. Pero ang ending pa rin yan is magbubutuhan pa rin. At most likely, i-acquit nila si Vice President Sara Duterte. Kaya yung pagiging bitter ni Coco Pimentel, masasayang kasi kahit anong effort ang gawin niya ngayon sa hanggang June 30, baliwala na. Kasi nga, patatawirin nila ng 20th Congress eh. So, yun naman talaga ang gusto nilang mangyari dahil sinasabi nila pwedeng itawid. Yun nga lang, wala na sa picture itong si Coco Pimentel. Huli mo na yan. Hindi ka na makakaulit sa Senado. Tinan mo, itaga mo sa Bato. Oh, si Bato numari sa'yo. Itaga mo sa Bato. Hindi ka na makakaulit sa Senado dahil sa ginawa mo.